Ayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuonan, lately wala na kaayo ta naka-live sa ato ang lesson sa Messenger because of some circumstances nga medyo daghang gikabisihan mga kaigsuonan. And but we will continue our lesson, and I will be recording the lesson mga igsuon para we could put it sa YouTube. And ang atong lesson karon is found in the book of Jeremiah chapter 1. And atong basahon mga kaigsuonan ang Jeremiah chapter 1 verses 14 paingon sa verse 19. Okay? August 19 sa ato ang mga daily bread, and atong text is Jeremiah chapter 1 14 to 19 entitled As Strong as Iron. As strong as iron. So atong basahon ang pulong sa Ginoo. Please follow me with your eyes. The Bible says, Then the Lord said unto me, Out of the north an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. For lo, I will call all the families of the kingdom of the north, saith the Lord, and they shall come, and they shall set everyone his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah. And I will utter my judgments against them, touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worship the works of their own hands. Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee this day a defense city, an iron pillar, and brazen walls against the whole land, against the kings of Judah, against the princes thereof, against the priests thereof, and against the people of the land. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Magkampo ta, amahan nga langit nun. Salamat kay Ginoo sa imuhang gihatag na lesson for us tonight. Lesson Ginoo nga gahagit gid sa amo, Lord, to continue serving sa imuha amahan despite sa mga circumstances nga mo ang mga gakaagian, mga experiences Ginoo nga amo ang maagian, and we will still serve you, trust you, Lord, kay at the end nagyapon may kadaugan amahan. And the prophet Jeremiah is a model for us na ikaw nagamit kaniya Ginoo ug naghatag kaniya kadaugan Ginong Dios, but within the ministry nga iyang buhat para sa imuha, dili lalim ang iyang nagian, but your grace sustained him. And Lord, I pray that you would sustain us tonight, these people nga kanunay gud nagapaminaw sa imong pulong, desire nga mo grow sa ilo amin sa mga sala Ginoo, sa ngalan ni Jesus gipangayo nako ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. So August 19 sa ato ang mga daily bread karon, and mao na ato ang pagatun-an entitled As Strong as Iron. Now sa ato ang teksto mga kaigsuonan, ato makit-an nga gihatag sa Ginoo kang Jeremiah kung unsa ang iyahang trabaho. Mura bitaog ang job description ni Jeremiah hatag na sa Ginoo, because the previous verses is talking about his calling. And ako ani siyang na-expound sa to ang Bible study, I think for 3 or 2 times already. Mas-search na niyo sa YouTube or sa Facebook. I don't know kung ana ako nabutang. But we will concentrate sa yang job description karon. Ang job description ni Jeremiah mga kaigsuonan is iyang i-warn ang children of Israel that God raised the people of the north para mahimong musulong sa ilaha
And ingon pa gani sa verse 15 that they will all put their throne in the entering of Jerusalem, mga kaigsuonan. And Jeremiah is talking about the Babylonians ani nga panahon, because Babylonians will eventually ilahang sakupon ang Israel, specifically the southern kingdom. Now ato makita mga igsuon nga while other prophets are preaching about safety, about peace, victory, si Jeremiah nakalahi siya. Kay katong ubang mga propeta, mga kaigsuonan, nagwali sila og mga mensahe nga dili gikan sa Ginoo. Ang ilang mga mensahe is mga mensahe nga popular sa mga tao para lang mo please sa mga tao. But Jeremiah was called by God, and the message of Jeremiah is from God. Kabalo ka no? Kung ikaw bitaw faithful sa imuhang pagwali sa pulong sa Ginoo, you will not be a very very popular preacher nga at ngadto sa mga taong kalibutanon. Only the people who really loves God and loves the truth ang gusto maminaw nimo. And ato makit-an mga kaigsuonan that the Bible says, giingon ng sa Ginoo kan Jeremiah adtua ang mga katawhan, tell them that because of their wickedness, sa verse 16 tanawa kung basahon pag-usab ha, and I will utter my judgment against them, touching all their wickedness, who have forsaken me and have burned incense unto other gods and worship the works of their hands. Nagsimba nagdios-dios ang katawhan sa Israel. Ilan ang ginasimba ang mga butang nga binuhat lang sa ilang mga kamot. And it could be an idol, it could be their occupation, ilang mga trabaho, and whatsoever na ilang ginasimba, mga kaigsuonan, gawa sa Dios. And suko na kay ang Ginoo sa ilaha. Pero si Jeremiah unta, mga kaigsuonan, even though sharp kay ang iyang mensahe, mo ni ang pamaagi sa Ginoo to warn the people nga unta mubalik sila sa Ginoo. Pero wala sila nibalik, mga kaigsuonan, and we will try to talk about that taod-taod at sa ning humanon. Now, ang ingon sa Ginoo kang Jeremiah, mga kaigsuonan, nga ayaw kahadlok. Ay kahadlok silang mga naong. Kabalo bitaw ka no? Magwali bitaw ka, usahay mahadlok ka sa mga naong sa mga tao. Usahay bitaw, there are time nga mura kag mahadlok og tan-aw sa naong sa mga tao nga pag musulti ka og something nga giingon sa pulong sa Ginoo nga makit-an nimo ang mga expression sa mga tao, and sometimes there will be fear. There will be two choices nga imong pagpilian. Idayon nimo sulti ang gisugo sa Ginoo sa imuha, or imong i-water down ang pulong sa Ginoo not to offend people. Because you will be dismayed, atubangan sa mga dagways, mga tao naglantaw kanimo sa imong mensahe, nagpaminaw sa imong mensahe. Pero ingon sa Ginoo, ayaw ka dismay sa ilang mga naong, Jeremiah, lest I confound you before them. So mo ni ang pagkadelikado sa usa ka magwawali, mga kaigsuonan. If a preacher will be afraid to tell the truth to people, God will confound that preacher tubangan sa mga katawhan. So mga kaigsuonan, di ta mahadlok magsultis ka matuoran. Even though it will cost us a lot of things. Kaya ang Ginoo man ang ato ang kauban. And ang saad sa Ginoo in verse 18, lig-onon ti ka Jeremiah, ay you will become strong as iron. Why makapildi nimo basta kay sunda lang akong gisugo. Barog lang padayon. And sa verse 19, kuyaw kayong saad sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo kang Jeremiah, no one will prevail you. They will fight you. Diba? Tanawa verse 9, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. Kay kauban ti ka. Now, in light of this background, mga kaigsuonan, nga atong nakita sa tuang teksto karon, atong istoryahan ang kinabuhi ni Jeremiah. Si Jeremiah, mga kaigsuonan, nagsugod sa iyang ministry when he was yet as a teenager. So teenager pa Jeremiah, nagsugod siyang ministry, mga kaigsuonan, gitawag siya sa Ginoo. Mabitaw na ang sa previous verses, tingon siya nga, Ginoo, di ko mo dayon Ginoo, kay bata pa kay ko Ginoo. Kung sa may akong kabawaan mo nang iyang alibay nga nung dili siya mosugot nga mo sulod sa ministry because he was a young, he was a child, ingon pa niya. Bata pa ko, Lord. Di pa na ako na makaya. He was in his teens. And ingon ang Ginoo nga Jeremiah, I am not asking you, I am not inviting you, I am telling you what to do. Gitawag just Ginoo, he was prepared na pala sa tiyan siyang inahan. Now,
Sa Jeremiah, nagsugod sa siyang teens, 45 years ang iyang ministry mga kaigsunan. Jeremiah served the Lord for 45 years. Taas pod no? 45 katuig mga kaigsunan. Tried to refuse, dili siya musugot. Ginoo, di ko kabaloon sa kung isulti anas Jeremiah. Di hadlo ko Ginoo ingon pa Jeremiah mga kaigsunan. Bata pa ko no verse 7, but the Lord said unto me, say not I am a child. Ay ing nagbata ka. Ingon pang Ginoo kan Jeremiah. For thou shalt go to all that I shall send thee. Padalati ka, gamiton di ka Jeremiah. Nindot kay mga kaigsunan nga gamiton kas Ginoo. Kabalo ka, ang pagkapastor dili gid na mao ang among mga first choice. Ako isip usa ka pastor karon, dili gid ang pagpastor ang ako ang first choice. What my dream before is to be a teacher, to be a mathematics teacher. Kay BS Math man akong course sa diha nga college ko. Mao na ako ang dream kaniadto. Sa una ako yung pinakauna nga dream I dream to be an engineer. Unya dunggan ako nga dako man daw gasto ang pag-eskwela og engineer. Murag di man makaya sa among family at that time kay wala pa may free tuition sa una. So nag-venture ko nga mag-major in mathematics, magtudlo na lang ko. And that's my first choice, mao na akong dream kaniadto. But mga kaigsunan, lahi ang plano sa Ginoo. When I hear the gospel and I have realized nagipakita sa Ginoo sa ako nga daghan kay mga tao nga paingon na ig impierno. O gamay ra kayo ang mga tao nga dedicated magwali sa kamatuoran. How many months nga gidapunggan ako akong kaugalingon nga murag kaadtuon kasurindiron ko nga dili, but eventually God prevailed. Gipadala ko sa Ginoo nga magpastor, and by the grace of God I am now a preacher. It's not my first choice before, but I love my job. Kaya nga naman, I can touch lives sa mga katawhan. And there will be people nga ang entire course sa ilang kinabuhi, mabalhin paingon ay gimpierno mo, paingon sa langit. And that is my consolation. And that is my joy. Isip usa ka alagad sa Ginoo. Dili sayon ang buluhaton mga kaigsuonan, but when you see people nga moingon nga magpabaptize na, when you see people nga mga lagad na sa Ginoo, so higalayson, it really gives us joy. And I hope kitang tanan we will continue to serve the Lord, because the greatest pain sa kasing-kasing sa usa ka pastor is to see people nga nihunong nas pagpangalagad sa Ginoo dili na nahimong faithful, and it will be very painful in our heart. Now si Jeremiah mga kaigsuonan, gitawag sa Ginoo in his very young age. Now diri sa Kidapawan nagsugod ko og pastor diri when I was 24 years old. And dili gid lalim nga when you are very young nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Si Jeremiah mas bata siya. He was around his teens, mga 17 to 18 years old pa si Jeremiah pagsugod niya mga kaigsuonan. Somehow pare-pareha ning Jeremiah, pero dili ko makasabot sa giagian ni Jeremiah. I cannot bring myself to understand kung unsa ang naagian ni Jeremiah mga kaigsuonan. Kabalo ka nga no? In the entire ministry of the prophet Jeremiah, there are only 2 converts. Ang atong makit-an og imong basahon ang tibuok writings ni Jeremiah, there is only 2 converts, or there is only 2 people who respond favorably sa mensahe ni Jeremiah mga kaigsuonan. Duha ra gyud kabuok. Kinsa man na sila? Si Baruch mga kaigsuonan ang nahimong scribe ni Jeremiah, og si Ebed-Melech, usa siya ka Ethiopian eunuch nga nag-serve sa hari. So ato makit-an kanilang gid silang duha ang nahimong katabang ni Jeremiah, nahimong nituo kang Jeremiah mga kaigsuonan. But the rest of the children of Judah, tanan sila gustong patyon si Jeremiah. Dili ko makasabot kang Jeremiah nganuman by the grace of God pipila na pug kabuok ang converts nga for gikan sa pila ko katuig diri sa Kidapawan. Nandagadaga na pud ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo na sangyawan og nisimbag yun. And sa diha nga na ako'y mga pagsulay, I can run to people. Pwede ko makaduol sa mga tao and tell them unsa ang sitwasyon, and ask for their prayer, ask for their help.
Pero si Jeremiah wala sa inana mga kaigsunan. Og si Jeremiah gibawalan sa Ginoo nga magminyo. Ingon na ang Ginoo, Jeremiah ayaw na pagpakigminyo ni bisan kinsa dira sa mga katawhan sa Israel. Nganuman because kung magminyo ka, ikaw ray maghilak nganuman because these people will be destroyed. These people will be captive. Muna nga bachelor si Jeremiah. Ulitaw siya. Kay wala na'y mapili sa mga katawhan sa Israel at that time. They all must undergo judgment. Arang-arang ko karon because when I am facing some trials ako ang kinabuhi, muli ko sa balay na ako'y mga anak, na ako'y mga asawa nga mahimong kaya na ako'y asawa di mga delikado ni mas malabayan tag plato karon. Okay, na ako'y asawa nga gitawag nga mo mutagbo sa ako and to help me carry the burden sa work nga kaigsuunan. Pero wala inaana si Jeremiah. Okay unta kay to sa grabe nga burden siyang ministry no nga pag uli niya nay mutunaw sa iyang kape, pag uli niya naay gitawag nga mutagbo niya kumusta man, naay gitawag nga muhilot baka sa iya karon. Pero wala gid mga kaigsuunan, he was alone. Aning panahon na sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. And for 45 years, duha ra ka tawo ang naminaw niya. The rest of the people go against him. Kabalo kaon sa gibot nila kan Jeremiah. Jeremiah was falsely accused. Jeremiah was arrested, gipriso, tried, gikulata, and gihulog sa tabay. And some are saying na septic tank ang gihulugan kang Jeremiah mga kaigsunan, sewage. Inaana kaluoy ang kaagi ni Jeremiah mga kaigsunan. Pagkapait sa iyang kaagi. And he was known as a crying prophet. Because sa diha nga magwali siya, wa gay mutuo. Magtulo na lang ang mga luha sa mata ni Jeremiah kay wa gay mutuo mga kaigsunan. No one wanted to believe on him. Kay mas gituuhan sa mga tao ang mga prosperity prophets at the time. Katong mga tao nga nag-ingon nga ay mog kabalaka kay naay peace, ay mog kabalaka kay mosulong sila pero mudaog ta, ay mog kabalaka kay way problemang moabot. Mao nay gusto paminaw sa mga tao. And when Jeremiah, a prophet of doom, a prophet of judgment, di sila ganahag paminaw mga kaigsunan. Di sila ganahag paminaw. That's why he was a crying prophet. Grabe ang iyang emotional burden. Grabe mo yung gino, ay kadlok sila Jeremiah, you will be preaching the truth to them. So igsuon, sa ato daying pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang atong pinaka main priority is not to convert people, but to preach the truth. Because if you convert people falsely, wala sila na-convert because of the truth. Na-convert sila into your religion para lang kay ilang ginapangita tong imong promise nga prosperity, imong promise nga comfort mga kaigsuunan. You did not tell them the truth. Then I tell you, delikado. Nganuman, daghan og mga tao nga nag-follow kanimo pero dili sila kasulod sa kingharian sa langit. The Lord Jesus Christ was honest sa iyang mensahe. Diba? Unsa man ang iyang giingon ato ang young rich man ni duol sa iyaha. Nga Ginoo, good master, ano tong rich man? Unsa may akong angay buhaton? Giingon sa Ginoo because nakita man sa maong ni Jesus Christ nga grabe iyang love sa iyang possession. Gihimo na niyang Dios ang iyang possession. And it is not the message of Jesus Christ to all people, but for that specific young man. Kay gihimo na niyang Dios ang iyang mga possession. Niingon ni Jesus Christ, ibaligya tanan nimong kabtangan, ihatag sa mga pobre, sunod nako. Nidungo ang young man, di niya makaya nganuman, mas gipili niya ang iyang kabtangan labaw kang Jesus Christ. You see? The Lord Jesus Christ choose to offend that person by telling him the truth rather than have him falsely following him. So we must prioritize the message of truth mga kaigsuunan, not to please the people. Ug mao na ang giagian ni Prophet Jeremiah. Ang kamatuoran gid ang iyang gi-uphold even though it means pain, it means hardship, trouble. Pero ni padayon sa mga kaigsuunan. Indeed, he was a crying prophet.
Tiyaw mo na, no? May pagkapait pagkalisod sa kaagi niining maong propeta, mga kaigsuonan. No, tanawa ha? Tanawa, naman siya sa will sa Ginoo, di ba? Nasa sa will sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nagtawag niya, nagpadili-dili siya, di siya musugot, pero ingon ang Ginoo, ayaw, lahos ka kay ako, mauna imong calling. Nilahos siya. Mura bitaw makaingon tanan na pugos siya. Pero he became willing eventually kay ang Ginoo gyud nagsugo sa iya ha. Nya na siya sa will sa Ginoo, nagtuman na sa kabuton sa Ginoo, but within that will, grabe yang pag-antos, grabe yang kasakit na agian. So igsoon wa nagpasabot nga nakas kabuton sa Ginoo, wala na trial nga moabot. The very reason why that you are in the will of God, Satan will try all means to go against you to stop you following the will of God. Pero igsoon padayon lang. Lahutay lang. Kung nakas kabuton sa Ginoo, lahutay lang. Padayon lang. Kay mudaog ra gyud ka. Dili pwede nga mapildi ang buluhaton sa Ginoo. Magmadaugon ka igsuon. And you will be victorious at the end of the day. Mori saad sa Ginoo kang Jeremiah. Jeremiah, kalabanon kanila Jeremiah, pero gilig-on di ka, you will become as strong as iron. You will become a defense city, an iron pillar, brazen walls. You see? Why makapildi nimo Jeremiah? Ay lang yung kahadlok, padayon lang. Kalabanon kanila, but I will deliver thee. At the end, Jeremiah was victorious. Na tinuod gyud ang iyahang mensahe, mga kaigsuonan. Na tinuod gyud, na capture gyud ang children of Israel. And they were brought to Babylon for 70 years. Tama gyud kaayo ang giingon ni Prophet Jeremiah. Nagmadaugon siya. Ngano man, kay sa tanang kasakit ni Jeremiah, di ba, walay mo comfort niya, duhara ka buk yang convert, ano kani pag yung convert, I don't know kung nagasunod-sunod ba ni sa ilaha o sa ilaha ba yung perminti o dili. Naman po ni mga trabaho. Ato makita mga kaigsuonan nga walay pamilya, nag-inusara alone. Og he alone kalaban niya ang tanan. Pero nagmadaugon siya. Kabalo ka unsay nabilin sa iya when everything is lost. Sa usa ka magwawali or sa usa ka alagad sa Ginoo. When everything seems go against you. When everything seems very, very hard. You are struck with poverty, pain, trouble, everything. Isa ra gyud ang mabilin. Kabalo ka unsa? The calling of God. Gitawag kas Ginoo. When you are called of God to serve Him and He promises presence sa imuha, lahutay lang kay mudaog ka. Muna saad sa Bible sa mga alagad sa Ginoo in the book of Romans chapter 8, mga kaigsuonan. I know na kaninga verse is familiar alang sa ato ang tanan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, sa verse 31, 8:31 sa Romans. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? You plus God is always a majority, mga kaigsuonan. If God called you to do something, expect nga mo daog yung kaigsuon, expect nga mo lahutay yung ka. Kung ang Ginoo nagtawag sa imo, so may calling sa Ginoo sa imo karon. Maybe God is calling you to bring your family to God. Maybe God is calling you to serve Him. Maybe God is calling you to be faithful sa imong simbahan. Maybe God is calling you to do something alang sa iyang kahimayaan. I don't know what this is. But higala igsoon, when God call you, lahutay og sulod. Padayon lang. Unsa may mubabag, mga kaigsuonan, padayon lang, barog lang. Kay naa nag-uban ang Ginoo sa imuha, padaugon kaniya. Di gyud ka mapildi kung kauban nimo ang atong buhi nga Dios. I hope karon nga kagabion nadasig ka niining maong mensahe sa pulong sa Ginoo. And I hope by the grace of God, unsa man kalisod ang imong kahimtang karon, kupot lang sa iya. Kay human niining mga pagsulay, dunay kadaugan, kay nagsaad ang Ginoo nga mudaog ka. And I hope ikaw karon tinuod ka nga luwas. Tinuod ka nga na relasyon sa Ginoo. Kay dili nimo ni maklaim if you don't have a relationship with Christ. Nagpakamatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala.
gilubong sig nabanhaw para ikaw matarungon. Unsay mong angay buhaton? Pag hinulsol na sa imong mga sala. Pagmahay na ngano nakahimo kag mga dautan og tawag sa Ginoo tabangi ko Ginoo nga biyaan ako ni nga mga daotang butang. Ginoong Dios ibutang na ako kung pagtuo sa imuha nga ang imong mga dugo nagipaula sa cross makapahugas sa akong mga sala. Nagtuo ko nga ikaw ang akong manuluwas. Luwasak ko Ginoong Dios, believe on him, accept him as your Lord and Savior. Biyain na imong mga dili maayong binuhatan, follow him, carry your cross. Ikaw yang luwason mga kaigsunan. Ay napaglangan. Be saved today. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you Lord sa mensahe nga imong gihata Ginoo for us, and bless these people Ginoo nga naminaw. I pray Lord nga among Bible study mahimo pigyung fruitful. Mahimo gyud ni Ginoong Dios nga maka angkon gyud mi og more blessings sa among mga kinabuhi as we continue to serve you. Pasayloa gyud mi amahan sa mga kasaypanan. And Ginoo, send more people Lord nga mahimong mo-follow na inya mo ang mga mensahe nga ginatun-an. Save more people through this ministry Ginong Dios. And tabangi kami Ginoo that kani nga among ginabuhat mahimong mopadayon mo lahutay ug mahimong yung ikaw gid ang gitawag nga ma-bless, ikaw gid ang gitawag nga mahimaya Ginoo pinaagi nini. Salamat sa imong kaayo Ginoo. Thank you for the way you will bless, empower us in Jesus precious name. Amen and amen. Salamat mga kaigsunan sa papaminaw usa ka awit. I'm sorry for the anad ko. Salamat sa papaminaw mga kaigsunan, and I hope you will have a good rest today, tonight, and end your day pinaagis pagpanumuyo sa atong Ginoo. Thank you and God bless you.